Etong impeachment, hindi ko nasundan ng buo dahil ubo ako ng ubo. Oo nga Mhm. po eh. Pero Uso daw. ang nakita ko po, ang sa introductory or kaya opening statement ng Mhm. Defense Counsel ni VP Sara at saka nilang prosecutors. Yes. Ah, the same po na observation ko noon nung nasa house pa ito, ang kasong ito, ay this is a fishing expedition. Kasi ang mga ebidensyang dinala nila sa Senate ay mga ebidensyang nakuha nila sa kanilang fishing expedition. In other words, yung mga complaint, ang mga pinadala nilang ebidensya sa Senate, kalakip doon ang mga ebidensyang hindi naman na-i-attach o kalakip sa complaint. Kung kaya, sinabi ng ibang congressman na hindi naman pwedeng ang House Committee ang siyang naghahanap ng ebidensya para sa complainant. Okay. Yun ang fishing expedition na tinatawag. Mhm. Kasi yung mga nangingisda ba sila ba? Namimingwit sila ng nangingisda sila ng mga ebidensya. Sila mismo ang Committee on Justice. Kaya kahit hindi nakalakip dyan sa complaint, sinama nila sa pag-submit doon sa tinatawag nating nilang Articles of Impeachment. Yung Articles of Impeachment po, yun po ang official name ng kung nanalo na sa House of Representatives yung complainant, ang Articles of Impeachment ay nanggagaling naman sa Committee on Justice at sa House of Representatives. So, kalakip doon sa Articles of Impeachment na sinumiti nila sa Senado, ang mga kung ano-anong dokumento na ni-require ng House Committee kahit na hindi po yun kalakip sa complaint. Ngayon, mabuti naman at kahit may question ngayon sa Supreme Court tungkol sa validity ba ng trial na yan, kasi bakit hindi si SP Gatchalian ang nagpe-preside? Bakit ibang senador? May pending ho na petition ngayon sina Attorney Torion sa Supreme Court. Ngayon, be that as it may, mabuti na rin na si Chis Escudero ang andyan kasi marunong siya sa rules of court. Kasi isa yan sa mga malaking question eh. Opo. Tatanggapin ba ng Senado ang mga dokumento o video na pinag-sumiti nila kahit hindi ito kasama sa Articles of Impeachment? Isa yan sa mga issues dapat sa pre-trial. Hindi ko alam kung nasama yan dyan. Pero dapat isa yun sa mga issue kasi example yung record sa BIR ni na Attorney Man Scarpio at ni VP Sara bilang mag-asawa. Diba nag-file sila ng income tax nila? Mhm. Oh. 'Di ba sinabi na ng House Committee ang BIR na ipadala ang lahat ng mga tax records nila? Oh. Nung sila ay si VP ay ano pangalan nito? Vice President at pati na nga yung nung mayor pa siya. Mhm. Pati yung mga hindi nakasama sa termino niya as Vice President or Secretary of DepEd. Pinagsasabihan nila Ngayon, nagsabit naman ng records, nagdala ang BIR ng box na nakasara.
silyado. Pero hindi binuksan ng BIR doon sa House Committee. Sabi ng BIR, bawal po yan sa batas, sa National Internal Revenue Code, na isawalat namin sa publiko ang mga tax records ng mga individual na taxpayer. Bawal po yan talaga sa batas. Kung baga, sila na po ang humingi sa amin at ibibigay namin sa kanila. At sila na ang magbigay kung kanino nila ibigay. Pero hindi po pwede kaming magbukas niyan. Kaya, di ba, naalala nyo, sarado pa rin yung box na yon nung dumating siya sa Senate. Opo. At pinabalik Yung box yata. na yon, yung box na yon, ang issue doon, admissible ba yon? Tatanggapin ba yon ng Senado bilang hukuman? Kasi sinasabi nga ng BIR, hindi sila bubukas niyan dahil bawal yan sa National Internal Revenue Code o batas ng kung saan yun ang pinapa-enforce or implement ng Bureau of Internal Revenue. Kaya ang ginawa ni Senator Chis Escudero as presiding officer, pinabalik niya sa BIR ang box. Hindi po ba? Yes, opo. Pinabalik niya dahil sinabi niya, dumating yan dito, sarado. Ayaw buksan ng BIR. At ayon sa batas, sa National Internal Revenue Code, ay hindi natin yan mabubuksan na hindi tayo lalabag sa batas. Kaya isusoli natin ngayon siya, ang box na yan, sa BIR. Yan ang tinatawag na ruling ng presiding officer sa inadmissibility or admissibility ng ebidensya. Isa yan example. Kung si Senator Gatchalian pa ang presiding dyan, nako, mga ngamote talaga siya. Dahil hindi naman siya abogado, kahit gaano pa siya katalino, hindi niya talaga mababasa yung rules of court ng 3 linggo. Maintindihan kaya niya. Kaya tatanong muna siya sa mga abogado niya. At mabuti na lang kung mga abogado niya magaling din sa practice at sa rules of court. O kaya professor. Abutin mo sila ng siyam-siyam dyan. Kung si Senator SP Gatchalian ang nag-presiding. So, sa akin naman, may question pa yung validity ng pagka-presiding ni Chis Escudero. Pero habang wala pa namang ruling ang Supreme Court doon, ay mabuti na lang at siyang nagro-ruling, presiding officer. Kasi nga, kung si Senator Gatchalian, ay nako, napaka-disorderly na po siguro ng trial ngayon dahil maghihintay ka pa ng ruling. Magkukonsulta pa siya. Yan po ang kaibahan ng mga abogado sa hindi abogado na senador. Kaya sabihin po ninyo, itong mga abogado, bakit kayo lang ba may alam sa batas? Opo. Opo, kasi nag-aral po naman kami niyan 5 taon, tapos nag-review pa kami, yung iba nga dyan, take 3, di ba? Yes, opo. Si BP Sara, take 1 lang yun, ha? Mahirap po talaga mag-aral ng batas. Yan. So, mga kababayan, sana po, leksyon na ito, na dapat naman po ang mga senador dyan, kung maayos naman po mga kandidatong abogado, mas maganda naman na, mas magaling naman talaga sa batas dahil mambabatas sila ng mga abogado, lalo na ngayon at may impeachment. Kagaya niyan, isa pang mistake, ha? Isa pa. Sample? Okay. Go ahead, attorney. Si Senator Risa Ontiveros. Ano ginawa niya? Nagta-trial na, di ba? Nagsimula na. Nag-present na nga ng ebidensya Yung inaantok na na agent ng NBI, naantok. Si Mark Kalilong? Oo, si Mark Antok. Kalilong. Si Kalilong, alias Boy Antok. Kayo talaga. Sleepy. Kung sa Seven Dwarfs pa siya, si Sleepy. Okay. Anyway, Okay. nagtatrial na. Nagpresenta na ng witness bigla itong si Senator Risa Ontiveros, nagtanong sa prosecutor.
O yan bang sinasabi ayon sa video na sinabi ni VP Sara na ipapatay niya si President Bongbong Marcos, si First Lady at si Martin Romualdez, paki-explain mo nga kung paano yan naging impeachable offense. Sabi niya. Diba? Kung hindi ka marunong sa batas, sa rules, sasabihin mo, inosente ka, sabihin mo, okay din yung tanong niya, no? Kasi yun din ang tanong eh. Di ba ano yun? Kung offense yun, dapat criminal offense yun. Bakit yun impeachable? Treason ba yun? Bribery ba yun? Graft and corruption ba yun? Ano ba yun? Betrayal of public trust? Hindi naman Kung titingnan mo, parang inosente yung tanong. Pero kung talagang palaliman mo, bakit yun tinanong ni Senator Risa doon sa stage na may witness na, meaning trial stage na? Tapos na yung mga introductory o opening remarks o statements. Tinatanong ngayon, para pagsagot, may explica ngayon. Di ba? May opportunity ngayon yung abogado ng prosecutors na private na mag-explain ngayon ng kanyang proof. Kaya nag-object si Attorney Senator Pia Cayetano, UP College of Law, triathlete, president of the Philippine Paddle Federation. Nag-object siya, sabi niya, Your Honor, I object to that question. That question should be stricken from the records. Dahil tapos na yung stage na yan, nasa trial na tayo. Hindi ka naman pwedeng magtanong ka doon ng hindi ayon sa sinabi ng testigo. Kung tinatanong niya ang testigo, paano naman yun makasagot? Kung paano yun maging impeachment offense? Siyempre, sasabihin niya, I am not qualified to answer that. Siyempre, ipapasagot niya yung abogado nila na gwapo ba, nagpapagwapo ba, nagbibinisaya ako ng para pakyot. Yan ang diferensya ng senador na abogada at senador na hindi abogada. Yan. Kaya, supal-pal na naman. So, maganda namang tanong yun kung talagang walang malisya yun, inosente yun baka nga naman di nga niya alam. Siyempre, di siya abogado. Pero bakit niya sinabi at that stage of the trial? Bibigyan niya ngayon ng advantage ang prosecutors. Kaya nag-object si Senator Attorney Pia Cayetano. Okay. Yan ang explanation dyan bakit sila may sagutan. So, ano kaya mangyayari dito, Attorney? Kasi day 2 yan, At ipinresenta na nga ng House Prosecution Panel itong kanilang witness na NBI. NBI. Ito kasing first witness nila, NBI. Hindi ko alam bakit when you open the curtain, ako when I practice law, many years, I practice almost every day in court. For how many years? Abogado ako, 1985. So, ang pinakamalakas kong ebidensya, pag nag-open ang curtain ng korte, yun ang ilalabas ko. Sila, ang inuna nila, yung NBI agent, na magtitestify tungkol sa authenticity o genuineness ng video na yun ni VP Sara na sinabi niya na pag pinatay ako. Sinabi daw niya dun sa video, pag pinatay ako, patayin mo rin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Ngayon,
Dahil yun ang opening nila, right away, di ba, mag-iisip at tao kahit di abogado, paano naman yan naging impeachable? Parang hindi naman yan impeachable offense yung magbanta ka ng ganyan. Kung totoong nagbanta siya. Kung ma-interpret mo ba na nagbanta siya? Oh, kasi it was based on a condition. Kung ipapatay nila ako or kung pinatay Mamamatay nila siya. ako, kung if you know, under criminal law, mga decisions ng Supreme Court, yung mga ganyan, ano yan eh, covered na yan ng, hindi na nga yan threat eh. Hindi nga yan threat eh. Kasi ano yan eh, may condition. Oh, parang ano yun? Papatay. Yan, kung sasabihin ko sa mga ano ko, mga tao ko, kung pinatay ako ni Kwan, patayin mo rin siya. Patas. Kung pinatay na ako, patay na ako noon. Di ba? Pera buyag lang. Di ba? Mamatay dapat muna. Di ba? Dapat pinatay muna. Teka muna, sabi ko. Bakit gayon ang kanilang strongest witness? Baka yun ang kinukonsider na. Ha? Baka ano? Baka yun na ang pinakamatinding witness nila sa tingin niyo, attorney. Kaya siya ang unang inilabas. Hindi, kasi yun ang pinanggigigilan ni Bongbong at ni Lisa eh. Yung pinagbantaan siya. Palagay ko kaya unang witness yun para mamaya mo matras pa yung agent na yan. Diba? Mamaya ewan ko, baka posible namang umalis siya, di ba? Siguro baka inuna nila dahil available, what? Pero sa akin, mali na weak na testimony ang inuna nila. Anyway, yung present nila ang electric fan. Yung present Sige, go ahead pa, attorney. yung present nila ang witness na yun ng NBI. Ang prosecutor ba, kinwalify ba niya as expert witness? Maalala mo ba John na naalala niyo ba kung sinabi niya sa Senate Court? Pinakilala ho siya na kung ano yung kanyang mga experience at expertise bilang NBI agent. Correct. Tama. Pero sinabi ba niya na, Your Honor, we are offering the testimony of NBI agent so and so to prove or qualify him as an expert witness. Sinabi ba niya ang word na expert witness? Mukhang hindi ko napansin yun. Wala. Sinabi niya forensic investigator. Okay. Kasi bilib na bilib sila dito doon sa ang pangalan nun. Si Makalilong. Hindi ko alam, bilib na bilib sila doon sa prosecutor eh. Si Attorney Ligutan. Iba yung magaling pa si Chel Jokno John. Sana si Chel Jokno na pinauna nila. Naman, hindi niya kinwalify, correct me if I'm wrong, attorney, hindi niya kinwalify at inoffer as expert witness. That's the reason, dapat inuuna mo, Your Honor, may offer the testimony of NBI agent so-and-so as an expert witness to prove his qualifications, may I proceed? Yan. Diba? Kasi kung kinuha niya yun as expert witness, edi sana madali trabaho niya. Sana pwede na siyang mag-direct saka leading questions. Leading questions, yung mga masasagot mo, sasagot na yes or no. Kasi kung hindi yan expert witness, bawal yung yes or no na mga tanong. Di ba? Leading questions. Nagli-leading question siya dun eh. Hindi nga nag-object yung isa eh. Pero minsan, nag-misleading siya. Nag-object yung defense na misleading.
Minsan, nag-no basis siya. Nagsumagot nga ako, sumasagot ako dun sa Facebook ng iba. Nang no basis. Nag-ruling naman si Senator Cheese na no basis. Reform your question. Alam nyo, sana kung expert witness yun, edi madali na trabaho niya. Madali niya nang i-lead kung anong gusto niya. Hindi niya kinwalify as expert witness, kaya nahirapan siya. Biro mo tanungin niya, where in the video can you testify na sinabi yon ni Vice President? Na sasabihin niya, pinabi niya na patayin nyo si Bongbong, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. E di syempre natulala yung si NBI agent Kalila. Antok. Antok talaga. Natulala si NBI agent. Sabi niya, di ba ang haba ng video na yun? Yeah. Mahaba yun. And where in the video, Mahaba yung video na yun, attorney. di sabi niya, defense kayo, di play mo yung buong video at May gitsang oras i-identify niya. yata. Ay tama naman. Kung ako din naman, what is your best evidence? Hindi ba the video? Why don't you just, because we will not, what do you call this, admit that is true. That's, indeed, she said that ipapatay niya. Diba? Kasi may context yun may condition. That's your witness. That's your evidence. Hindi mo alam paano mo itanong para sagutin na mas madali ni NBI agent, Antok? Di nahirapan. Di nag-object yung defense counsel na that's vague. That's vague. Kung sa tinonto pa, that's vague you. That's vague you, Your Honor. That's vague. Kasi biro mo, kung 30 minutes yung video, where in the video? May gitsang oras yata yung hirapan video siya na doon. yun Tulo sipon niya doon Tumulo sipon niya doon Hirapan siya. Yan ang kaibahan ng mga abogado na marunong sa expert witness testimonies at yung hindi. I'm sure naman nag-practice na yun na matagal kasi mukha namang ang ganda ng boses Pero kung hindi niya pinesent yun as, which is exactly what happened. He did not present him as expert witness. That's why he was not able to ask leading questions. So, Yun. ngayon, Ayoko na nga magsalita dito kasi baka kunin na nila akong consultant. Pwede naman, dahil naman, di yun ba? nga Ayoko. Consultant, Ayoko po. pwede. Kasi tawa na lang po ako ng tawa dito habang inuubo. But anyway, attorney, pangatlong araw ngayon. Yung una, opening statement, kumbaga nagpakilala, magkabilang panig. Pero nung unang araw nga, napaka matitindi rin yung mga kaganapan ng unang araw. Itong pangalawa, itong witness na nila. So, pangatlo. Marami nagtatanong, lumalabas kasi ngayon, attorney, na matatagalan itong impeachment trial. Tingin ninyo, attorney, ilang days ang itatagal nitong impeachment trial kay VP Sara? Ang binigay yata sa kanila ng presiding officer ni Chis Escudero ay 60 days for the prosecution. So meaning? Saka 30 days for the defense. Sabi. Pero alam nyo, pag hindi naman matatapos yung testimony, extend nila. O kaya may magkasakit, o kaya, magka-LBM, gano'n. Siyempre may mga delay. Ang tanong nga ng taong bayan, nasaan na yung batas na gusto namin? Na ihinto nyo na muna, BBM, ang pagkolekta ng VAT sa gasolina, diesel, gasol, kerosene. Yes. At sa excise tax sa gasolina. Kasi napasa na yun
sa House of Reps. Alala nyo sina Congressman Leandro Lebiste? Opo. Di ba? Oo. Nasaan na Sabi yun? niya, gusto naman pati mga congressman, sino ba naman hindi gusto kung object pa sila doon talagang banatan sila ng taong bayan. Correct, oo. Nasa Senado na yon. Bakit di na nila ipasa yun para hindi naman tayo maghintay pa dito ng 6 na buwan bago tapos yung impeachment na yun. Oo, so, at saka gastos So, din ito, di ba, attorney? Lumalabas kasi pag sinabing impeachment trial, syempre, paglalaanan din yan ng budget, attorney. For the, kung if I'm not mistaken, batay sa mga report na lumalabas, nasa isang araw lang na impeachment trial, ang Magkano? pondo na gagamitin is aabot ng 25 million for one day. So, how many days yung binanggit ninyo? Let's say 90 days 30, daw. 90 days. Sabihin mo 100. O, edi, ang laking budget na naman ang madidisgrasya para dito sa impeachment trial na pinag-uusapan natin na attorney. Sa Yan na halip nga sinasabi ng mga tao. sa halip na magamit para sa kapakanan ng mga kababayan natin, medyo dito sila nakasentro, attorney. Wala talagang Tapos, kulang naman sila sa boto. Yes, Yun opo. lang. Mhm. Dahil 2/3 pa rin ang pinag-uusapan dito, attorney Guanzon. 16 pa rin. 16 pa rin, oo. Teka lang, attorney. Teka lang, attorney. Sinabi na ni Ayun nga. Poder. Teka, binanggit dito kasi, attorney, yung mismong obserbasyon ng iba, kaya wala daw nag-object dun sa 16 para lang daw matuloy na po itong trial. Baka daw po sa kalagitnaan po ng trial, mayroon po magmo-motion na wag ng 16 kasi ano na lang tayo 22 na lang ba sila? 21. Mhm. Baka yun sasabihin, gawin lang natin 13. Tingin nyo ba mayroong magmo-motion dito at pagboboto Pwede nito? kaya yun? Pwede kaya yun? Hindi pwede yun. Ayun, very good. Kasi wala namang nag-oppose. Sabi nga ni Jesus. I do not hear any objection. Mhm. Hindi, baka nga diba? daw ngayon, hindi. Baka doon sa kalagitnaan ng mga trial na ito, meron ng pag-uusapan na kasi iilan na lang sila. Tingin nyo, walang magagano na, wala. Yung magmamotion na Hindi, baguhin yung trial. threshold. Di mistrial. Ulit. Yun. Okay. Kung ako abogado ng defense, Apa. in that case, we move for a mistrial. That's already unfair. When we Okay. started it, we were informed by the ruling in Bayan versus Zamora. Ayun, okay. Will apply. Tapos ngayon na ulitin yung number of votes, that violates our right to due process. Yun. You want to move for a mistrial. Kung ganyan, hindi magpasa kayo ng resolution nyo, uulitin natin ang trial. Ano ba yan, Alam nyo ma'am? kaya, Back to kaya hindi ako zero yan, kinukuha ang attorney. abogado Kaya hindi ako kinukuha ang abogado dyan, kuya. Ayun. Kasi masyado akong magulo. Di ba? Feeling Sige, ko nga, gawin mo attorney. Oh. Siguro kunin ka tagad lang consultant. Ay nako, ayoko po ng kumita Ayoko na kumita. Inuubo na nga ako Kahit konti lang kita ko. Si Ate attorney. Laila, kuya. Ah. End tayo at nako. Palagay ko, nahihirapan nga ako mag-TV ngayon Okay, Ready sige. na ako actually, pero Rest muna i-try kayo. ko. Pero pag nagbubo ako, edit lang natin. Inom ka ng maligamgam tsaka ng may lemon. Inom ka ng Oo, maligamgam tsaka tsaka may ano, lemon. Yung Ano yan? Tsaka- Luy, buta ka mo sa luy, ablaw. At saka ano, attorney. Gani? Pahinga muna, Oo. rest, kumbaga. Kailangan ng rest yan. Pag nagbubo naman ako, i-edit na lang yun Edit na ni lang. Direk. Pwede na. Oo. Pwede naman. Pwede Ito na ka yun. di kay Kasi kailangan ka sayang mataping. yung Oo, sayang. Di ba? Sige. Sayang. Okay. So we'll see Parang you, attorney. na-inspire nyo na ako Na-inspire nyo na ako Gani man, Dami nyo- makadto ka di mataping ka kay kailangan gid ang tingog mo. Tingog. Tingog. Boses ba, boses? Salamat po! Okay. Salamat po! Okay, Okay. see you, attorney, later. Radyo Agila! Okay. Usapang Matno! Attorney Guanzon po! Okay. Ang inyong lingkod! Alright. Thank you.